Mayong buntag mga kaigsuonan usab balik na punta sa atong hinaandan nga time karong nga adlaw Lunes o diri sa Philippines alas 8:45. Og kining ato panahon nalipay ako nga ang Ginoo wala gyud nagpabaya nga sa panahon nga schedule ta sa pagsulti naa ang iyang blessing sa atong mayang panlawas o ang iyang panalangin sa atong pag-andam sa atong isulti sa pag-interpret aning plano sa kaluwasan nga gitawag Biblia. Kaya ang Biblia mao ni sa ang tinuod nga plano sa kaluwasan ang kinatibuk-an sa Biblia. Mao ni ang insakto nga concept sa pagsabot sa pulong sa Ginoo nga gitawag Biblia. Mao ni siya ang tinuod nga plano sa kaluwasan ang tibuok nga Biblia. So mga kaigsuonan, karong adlaw salamat nga ang Ginoo naghatag na pod sa ato og nindot nga pagtuon og niya ako mga giandam aron masaysay gid nato ang kamatuoran may tungod aning gitawag nga plano sa kaluwasan. Kining Biblia bilang plano sa kaluwasan wala guys got diri nga mag-establish tag mga religion, wala gisgot diri sa Biblia. Ang Biblia kung nag-mention manggaling religion, nagpahimangno lang si Paul nga ang religion dili na siya mao ang light sa Biblia. So kining Biblia ato ra ni siya isaysay o i-interpret o ato i-understand pag-ayo, ato nga sabton pag-ayo ang unsay ginasulti sa Biblia may tungod sa light sa plano sa kaluwasan. Maura ug ato sabton ang iyang mga requirements, ang iyang mga direksyon ug ang iyang mga thought o ang punto nga gusto sa Ginoo ato buhaton. Kaya ang plano sa kaluwasan may requirements, dili dawat limpyo. Ang plano sa kaluwasan may punting nga direksyon ug ang plano sa kaluwasan usara ang iyang one lane lang ang iyang tumong, ang iyang pagsabot, ang iyang kamatuoran, ang iyang tinuod nga flow pointing to the higher form. Usara ang direksyon ug usara ang understanding ug usara ang punto nga buot masabtan sa mga nagabasa sa Biblia. So mao ni karong basahon na pud nato ang mga punto nga aron maintindihan ta ang tibuok nga kamatuoran nga naa sa Biblia nga dili pasikot-sikot nga buhat ni Satanas. Munang litag ni Satanas ipasikot-sikot ya ang Biblia, tagaan niya og nindot nga mga filosofiya ang Biblia. Og aron ang mga nagabasa sa Biblia magkanya-kanya og interpretation og pinilosopo. Ug mao na namugna ang religion tungod sa strategy ni Satanas, tungod sa idea ni Satanas, tungod sa linlang ni Satanas, tungod sa purpose of will ni Satanas. Ug mao nang gisulti sa Biblia nga they have not the head. Itong basa ta sa Kolosas, they have not the head to give them all the light about to be net in study of the Bible. Kanang net usara ka connection aron matumong ang light, dili kay connection aron magpinilosopo aron daghan ang lahi-lahi nga prinsipyo, lahi-lahi nga doktrina, lahi-lahi nga commandments of men ingon sa Biblia. Commandments of men and doctrines of men. Klaro kayo ang Bible. Ang tao karon gituhog na ni Satanas, daghan doktrina, daghan ilang commandments, especially kanang gasulti nga ang balao dili makaluwas, mo nang number 1 nga doktrina ni Satanas nga gi-adapt kay gipalansa na ni Satanas ang utok aning mga magwawali nga counterfeit ni Satanas. Muna nagsinggit nga ang balaod dili makaluwas sa ilang doktrina
o gihimo na nila nga sugo sa ilang iglesia nga mauni ang tinuod stand kuno sa ilang uh, doktrina sa ilang religion. Nadunggan ko na sa mga Seventh-day Adventist shouting that the Seventh-day Adventist stand, this is the stand of the Seventh-day Adventist, that the law cannot be saved kay walay kamot. Ug ang balaod, that is only good for what is right and what is wrong. Tanawa, kalitag ni Satanas. Tanawa, lapok na ang sulod ni Satanas sa ilang utok. Pirti sila magsulti sa blasphemy against the plan of salvation, blasphemy against the law. And they do not know that the law is Christ. Mo na ang ilang problema nga wala nila maintindihi. Dili man na problema sa ila. Sogo man na ni Satanas. Counterfeit man na ni Satanas. Mo nang ingon sa Biblia, doktrina and commandments of men, which is counterfeit of the devil. And that is how the devil deceived this kind of scribes and Pharisees, great pretender, pretending that they are a remnant of church, remnant man di ay ni Satanas, remnant ni Satanas, dili remnant of Christ, the church of Christ, the remnant of the church of Christ, kinira ang gatuon sa plano sa kaluwasan. Muna ingon ng Biblia, ingon ni Christ sa Book of Rome, ingon niya, I have prepared 7,000 men who did not obey Satan. And Satan uses idol worship, so-called Baal. Ingon ni Jesus, I prepared 7,000 men who did not fall their knee into worship Baal. O ng mga Baal nga klase sa mga tao, ang ba nila gigamit ni Satanas, nahimo ng litag ni Satanas ang ilang mga dila, gasigi nagsinggit sa doktrina ni Satanas. So mga kaigsunan, dirita karon magbasa ta sa tinuod nga pagtuon sa Biblia, ang tinuod nga light sa Biblia, nga ang gatudlo ani Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Dili doktor ni Satanas mong ilang sunod nga tinudloan ug wala kasabot what is plan of salvation in the whole teaching of the Bible. Mga kaigsunan, last time nag-study ta may tungod sa taught nga doktrina ni Satanas, ang mga commandment and doctrine of men, that is doctrine of Satan. Kaya gigamit lang nila ang ilang utok nga unod nun. Dios their brain, power of their brain, because of the lust of the flesh. Si Paul gitawagin na mga scooper. Muna ingon si Paul, beware of the evil workers. Evil workers. Because si Paul nagkita iya sa unang panahon nga naapod ga pangwali nga kunuhay worker sa Ginoo, kunuhay tao sa Ginoo, gawali-wali pod. Muna ingon ni Paul, the bond that I'm preaching, o bot pasabot ni Paul, kining mensahe nga akong ginawali nga mao'y plano sa kaluwasan, nahimong linugaw aning klase nga magwawali nga gapatuo-tuo nga magbubuhat sa Ginoo. Muna ingon si Paul, beware of the evil workers. They believe they are workers, but workers of Satan, because they shouted that the law cannot be saved because there is no arms, because the law is only good for what is good and what is right. Kita mo ng klase nga tinudloan sa tao nga salimpapaw ang utok. Kumot-kumot ni Satanas, nahimong lapok ang utok, mao nang ngilngig kay magsulti, ang balao dili makaluwas kay walay kamot. Na mga kaigsunan, tun-an ta ang tinuod nga naa sa Biblia, dili aning ingon ni Paul, beware of this evil workers, beware of this concession, kanang
kanang mga manlilin lang, mga concessionist. Beware of false teachers. Don't be allure and bigil to their deception message. Okay, direta. Direta sa ato karon pagatunan, may mga teksto na pug ko mga i-text na to nga ato tun-an og tarong aron dili ka malinlang ni Satanas. Sige, magtuon ta. Ang una tag text ni asa Book of Isaiah. Sige, kuhaan na po na ninyo ang inyong King James Version. Ayaw pagkuha og laing nga Bible. Kaya ang laing Bible, sigurado gid ka nga malitag ni Satanas. May kalabanan sa Bible karon, wala na nay pulos ang mga ilang translation. Kung mag-translate ka sa Bible aron ang Bible ang iyang thought dili mausab, i-word for word nimo from Greek to English, from English to any vernacular and Visayan version. Pero i-word for word aron ang thought dili mawala. Karon ang gihimo sa mga mag-imprenta, mga publisher, gi-translate nila ang Bible sa ilang thought. Ug mao nang Bible karon, ang thought niya thought na ni Satanas. Ngano man, gi-interpret nila sa ilang galingon nga utok na anay slight nga direksyon ni Satanas kay si Satanas mao man ang guide sa ilang utok. Muna nga ang Bible dili na kasaligan except kaning King James Version. Yung King James Version from Greek to English, wala ni siya translate ang thought. Ang translate lang nila ni ang word for word from Greek to English. So, makasalig pa ta aning King James Version. So, basahon ta King James Version mga kigsunan. Ayaw magbasa ng laing version na ni taning. Okay, direta. Sa Isaiah 65 verse 2. Mabasa ta sa Isaiah 65 verse 2. Ingon niya dire. Kuha ka mo sa inyong Bible. Dungan ta basa. Isaiah 65 verse 2. Ingon niya dire. I have spread out my hands all the day unto a rebellious people. Mao na ang gisulat na Isaiah. Kining mga write up sa mga prophets, guided ni sa Holy Spirit. They are inspired when they write this, dictated from the wisdom above. So ingon niya, I have spread out my hands all the day unto a rebellious people. Klaro, ang kamot, gi-spread out ang mga kamot. Ingon niya, I have spread out my hands all the day unto a rebellious people. Swelteng paningkamot ni Isaiah. Yang from God to angel, angel to prophet. Mao nang message sa panahon pa nila. So si Isaiah, na-receive yang message, gisulat niya. Ingon niya, I have spread out my hands all the day unto a rebellious people. Mao nang thought from above instructed to prophet Isaiah. And prophet Isaiah wrote, ingon niya dire, mao na ang iyang context, the calling of the Gentiles, sa mga Gentiles ni, sa mga katauhan ni. Na-concentrate ni sa mga katauhan nga dili Israelites. So ingon niya, I have spread out my hands all the day unto a rebellious people. Kita nga mga Gentiles, mga rebellious, probe na siya karong panahon na. Kining mga gawali nga wala sa plano sa kaluwasan light, wala na angkor sa direksyon
sa tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan. Kaya ang plano sa kaluwasan, mao na sa ang plano nga para sa kaluwasan. Wala na ilain. So ang wala katudlo bahin sa teaching or sa light sa plano sa kaluwasan, rebellious people. Ingon diri ni Isaiah. Ingon niya, I have spread out my hands all the day unto a rebellious people. Kining wala nagatudlo nga angkor sa plano sa kaluwasan ang light. Wala gatudlo about sa explanation ni Paul nga ingnan nila si Paul nga contradict kay si Paul daw controversial kay dili kasabot tungod sa ilang utok nga gihiruhan ni Satanas nahimong lapok di nakasabot sa right up ni Paul. Ingnan na lang nila si Paul nga controversial. Muna makaingon kong bogo sa tibok kalibutan kining magwawali nga pataka lang wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Musinggit na nga si Paul controversial kay di kasabot sa right up ni Paul. Karon right up din ni Isaiah ato basahon. Ingon niya padanta, which walketh in a way, this rebellious people nga iya nagi tagaan sa maayo nga pagpanganinaw sa ilang lakaw sa ilang panahon. The hands of the prophets spread out all the day unto a rebellious people. Kining mga hintel nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, gitawag ni Isaiah rebellious people. Continue, ingon niya, which walketh in a way that was not good. Basahan niyo maayo. Uban mo na ako, basahan niyo maayo. Ingon niya, which walketh in a way that was not good. Ining mga balok-balok nga gawali nga ang balaod dili makaluwas kay ang balaod walay kamot, ang balaod only good for what is right and what is wrong. Mao ning mga walketh in a way that was not good. Klaro gid si Isaiah. Padayon ta. After their own thoughts. Period. Ining klaseng mga magwawali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, sa light sa plano sa kaluwasan, gitawag na ni Paul rebel, gitawag na ni Isaiah pointing to the right up of Paul, rebellious people, because they walk in a way which is not good. Mbot lang unsa na nila pag-interpret. Ang ilan na pag-interpret, sulti na ni Isaiah kay si Isaiah prophet nga nakasabot na nga ang mga tao makasasala. Maura na ilang na sinabtanan sa bataot. Mapay bata tarong pa magsabot. Ang ilan na sabtan kay literal unod non gi-apply sa unod non because of the comfort of the lust of their hearts. Munang di sila kasabot ang ilang pagsabot yano lang nga mas maayo pay bata. So ingon dire ni Isaiah, which walketh in a way that was not good. Kanang kasinggit nga ang balaod dili makaluwas, mao na sang that was not good. After their own thoughts. Kay sila lang nagbuhat-buhat sa ilang kaugalingong pag-interpret. Sila lang nagbuhat-buhat sa ilang kaugalingon nga pagsabot. Sila lang nagbuhat-buhat sa ilang kaugalingon nga comfort sa ilang unod-nod because of the power of the brain and the lust of their hearts because of flesh. Mao na sang punto ani ni Isaiah nga wala masabti ang magwawali nga mga balok-balok. Kanang kasinggit nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. From their own thoughts, ingon ni Isaiah. After their own thoughts. Bogo. Nakasabot. Okay. Karon kay mao man ning gisulti ni Isaiah kining pataka og wali nga ang iyang dila gi-counterfeit ni Satanas, gipalansa ng Satanas, ang ilang utok gibuhat na ng Satanas nga murag lapok nga di kasabot. Mao ning Isaiah 65:2 klaro kining mga magwawali nga wala gid kasabot sa plano sa kaluwasan. Karon follow up ta ang right up ni Paul.
pointing to the poems of this Isaiah 65 to, because Paul said, the revelation of the plan of salvation that I received this light also given to the apostles and the prophets. So karon ato ni sabton ang Isaiah 65 verse 2 pointing to the right up of Paul. So diri na ta paingon Romans, Book of Rome, chapter 5. Okay, basahan ta. Bukara na po ninyo ang inyong libro. Diri na ta sa Romans. Romans. Diri man ta sa Isaiah 65 to, nga kining mga balo-balo galakaw sa dili maayo nga pagpanudlo. Walk it in a way that which is not good after their own thoughts. Klaro kaayo. Klaro pa sa. Ila ko na sulti. Klaro pa sa utok aning mga utok. Labhang. Mbot lang. Ako gasakit gira akong kasing-kasing aning magwawali nga. Punto ni Satanas ang ilang mga direksyon. Unsa na nilang ilang utok. Muna makaingon ko, lapok ng sulod sa ilang utok. Di kabalo magsabot sa Biblia. Di kabalo magsabot sa plano sa kalawasan. Di kabalo. Di ka intende sa pagbasa sa Biblia. Di ka interpret og tarong. Ang ilang utok, puro tanan, utok sa unod nun. Tungod sa litag ni Satanas. Nahimo na silang property ni Satanas. Ining magtanan nga magwawali, nga wala yuga. Tuon sa plano sa kalawasan. Wala kasabot, walay knowledge, walay wisdom, walay true light in the teaching of the plan of salvation. Muning mga magwawali sa tibok kalibutan. They don't know what is the truth behind the plan of salvation. And this whole book, this is so-called plan of salvation. The whole, right up from Genesis to Malachi, from Matthew to Revelation, this is one lane, so-called the thought of the plan of salvation, or the light of the plan of salvation, that the people did not understand. Nothing, no one of them understand this light of the plan of salvation. So direta sa Book of Rome, direta sa Roma, direta sa Roma, Roma 5:12-21. Okay, verse 12-21, Romans 5. Open your King James Version. Romans chapter 5, verses 12-21. Okay, direta. Ang iya diri nga context, comparison of Adam and Christ. Nga, sabta nyo nagtarong daw, sabta. Ngun ingon lang daw mo, si Adam naman na si Christ. Mura naintindihan nyo, si Adam o si Christ. Si Adam, gibuhat ni Christ, una nga tao sa kalibutan. O si Christ, iya nga creator. Mura ninyo naintindihan. Ang iwan diri sa context, comparison of Adam and Christ. Kung mag-interpret ta gani, kanang interpretation nga taas, heavenly connection. Dili nang imong unod o ang imong pride, pasikat lang ang una-una. Aron ingnon nga magwawali, aron ingnon nga minister, aron ingnon nga revivalist, aron ingnon nga international revivalist. Wow! Wala kasabot sa magbasa gani ka sa Bible. You ought to be humble. You ought to be servant of all servant. Down to earth. And then,
your thinking connected to heaven to be lighted from the wisdom from above. Wisdom from the Godhead. Muna kung magbasa ka sa Biblia, yung pagpasikat nga kinsa ka. Okay, dire. Dire ta sa verse 12 to 21 of the book of Rome. Romans. Romans 5:12 to 21. Basaon ta. Wherefore, as by one man is entered into the world. Na mo na inong naintindihan. Kasi si Adam nakasala, ang tanan nakasala. Tungod kay si Adan o si Iba nakasala. Mo na inyong naintindihan. Minister ni taning very poor nga understanding. Paminaw og maayo kay ang iya context dire comparison of Adam and Eve. Adam and Christ. Comparison of Adam and Christ. So ingon niya dire, wherefore as by one man sin entered into the world. O paminaw mga magwawaling nga tarong. Basi may isa pa sa inyo nga tarong. Paminaw. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Mo na inyong naintindihan. Simple lang Tanawa kay si Adan nakasala, ang tanan nakasala na. Kay nandalahig na ang tanan tungkol sa sala ni Adan. Mo na inyong naintindihan. Poor as a poor. Poor as, very poor as a rat. Mayo pa ang ilaga. Ikabalo pa magsimhot-simhot asa sa makakita og pagkaon. Pero tungod kay poor as a rat, malitag lang yapon. Muna siya, poor as a rat ang utok mo. Ang pagsabot mo, very poor. Ingon niya, entered into the world. The sin of one man entered into the world. So may pasabot anak. The justice in heaven was rotten because of stiff-necked and hard-headed of the individual, starting from Adam. The justice of heaven was trodden underfoot. Mo nang bot pasabot. Dili kay maingon lang mga si Adan nakasala, daghan dalahig. Tungod ni Adan nakasala tatanan. Mao na inyong nahibaw-an. Very poor. Ang bot pasabot ani, ang hustisya sa langit. Giyatak-yatakan. Tungod aning headache, stiff-neck and hard-headed lust of the flesh of the human flesh. Unang bot pasabot ani diri kung ilalom-lalom na to ang atong pagtuon sa plano sa kaluwasan. God is very merciful. For the first time in the history of the human being, except the angels, because Satan destroyed also the justice in heaven. And when man falls to sin, this same destruction, when God said, thou shalt not eat, once you will eat, you will surely die. And then, the principle of the heavenly justice, the principalities and power of the heavenly justice was violated in the Garden of Eden because of Eve and Adam. Mao na yung bot pasabot. And then, ingon niya, and death by sin. Ngayon sa mga pagsabot, and death by sin. What do you mean when you read this text, and death by sin? That is the wrath of the resort of your being, stiff-necked and hard-headed as a human being.
That was the result. Death sentence of the law. When the law said, thou shalt not eat. Once you do it, you will surely die. That is the result. That was the result. Death by sin. Because what is the cause of the result? Hard-headed and stiff-necked because of the flesh. The lust of the flesh in their hearts. The result was wrath of the Lord. Wrath of the transgression. Mao nang pagsabot ani ang death by sin and death by sin. Magtuon gani sa Biblia, lalom ang pagsabot. And so, death passed upon all men. Death passed upon all men. Ngano man ang death nag-circular sa tibuok katawhan. Why? Tungod sa pagpakasala. Nag-circular nga naman. Death passed to all men. Why? Because of another stiff-necked and hard-headed, because of being trespassing transgressor. Di kasabot pagsugod sa sala, maura gid ang transgression of the law. Ngano nagpass man ang tanang katawhan, may sala na. Because they don't understand the principle of the heavenly justice based right there. And right there in the beginning, in the Garden of Eden, the Lord said, thou shalt not eat. That is the principle of the justice in heaven. And then sin passed from one person to another person because of ignorance of the principle of the law. And transgression rampant, and transgression become their habitual, their tradition in transgressing the law. Mao na sang punto diri nga lalum kaayo sa sinultihan sa Biblia. For that all have sinned. Okay, direta sa 13, ingon niya. For under the law, sin was in the world. Klaro! Ang 13, nag-connect sa 12 because of the law. Thou shalt not eat. So 13, nag-ingon. For until the law, sin was in the world. Yang inyo ra ba na nga pagsabot, kanang pagsabot ni Satanas nga gitwist na ng inyong utok, kay gipalansa na ng Satanas, nahimo na ng lapok. Ang inyo daw pagsabot tanawa. Ang balaod wa ginada kay hantod karon. Sin in the world. Sin was in the world because of the law. So walaon tanan ng balaod, kay ang balaod dili na makaluwas. Mo na inyong pagsabot tungod sa inyong pagka balo nga wala gi utok, wala na incline, wala na inline, wala na streamline. Connected to heaven. Your mind is not connected to heaven. Your mind is very positive, connected to Satan. Because your father is the liar, which is Satan, and you are belong to the property of Satan. Mo nang inyong pagsabot ra, very poor. Inyo daw basolon ang balaod. Ang balaod wala na inada. Tanawa. Okay, tungod sa balaod, nakasala ang kalibutan. Kita mo na nakagago. Ang utok. May pay utok sa unggoy. Kaya ang unggoy matren pa. Kabalo magsaka sa lubi o magdagdag sa bunga sa lubi. Ang unggoy matren pa og magpalit og pagkaon. Tanawa ng YouTube. Ang mga unggoy starring kayo. Perde pa nila ang tao. Ilang abilidad. Ang kining tao, gisakom na ni Satanas,
Nahimo ng litag ni Satanas ang utok murag naglapok di kasabot sa ilang ginabasa sa Biblia. Ingon niya dire, 13. For until the law, sin was in the world. Positive kayo na nga. The law is the most important in the plan of salvation. The law is the super character in the Bible as far as the plan of salvation is concerned. The law there is the number one character how to be saved in order to understand the important, understand the very value of the law in the plan of salvation. Morning 13, ingon niya, for until the law, sin was in the world. So ang balao dira amog yun ang tagaan atensyon. You should focus your mind to the law, that the law is the most important to be understood and to be learned. That's why Peter said, the epistles of Brother Paul, hard to be understood because it is unlearned. Hoy, pagtuon og tarong. Kamo tanan nga mga preacher nga mga balo sa tibuok kalibutan, pagtuon aron magandam sa tinuod nga pagtuon, tinuod nga light, tinuod nga pag-interpretar, o tinuod nga teaching, tinuod nga kamatuoran, aron imo na iwali sa katawhan. Paul said, don't be carried strange or diverse teaching. Don't be carried diverse and strange doctrine. Meaning, ayaw ka magbuat-buat sa imong kaugalingon nga unod-non nga counterfeit ni Satanas. Ayaw pagtudlo og lain sa imong kaugalingong thought. Ang Bible basa, i-interpret o i-edify the truth and teach to the people. Mora, yung pagpataka og blah 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 sa pulpito nga wala ka kabalo, ang yawa nga buhak sa imong likod, kay yawa mong naga-maneuver sa imong utok, kay ang yang sulod anak puro na lapok. Dili na tinuod nga utok, lapok. Nganon makasulti ko anak, kay ang inyo pagsabot sa Biblia, murag comics, murag nobela. Usahay, maghimo dayon ka mog mga kataw-anan nga istorya sa inyong sense of humor. Kaya ang Bible, kataw-anan lang para sa inyo ha. Munang mga magwawali nga counterfeit ni Satanas. Padayon ta. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Na inyo na po na sabot nga, wala tanawang, balaod, wala ginada. Kaya kung wala pa'y balaod, wala giyunta nakasala. So ang balaod, dili na makaluwas. Muna dahil ninyo isulti. Muna ang inyong interpretation nga unod nun. Utok, labhang. Sabot mo sa labhang, kanang tahop, nga ginapakaon sa baka, o tahop, ginapakaon sa baka, o kabayo, muna sang labhang. Ang utok nyo, murag tahop. Kaya inyo dayon, basonon nga ang balaod, dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod mayo ra sa what is right and what is wrong. Ang balaod, walay tao nga makatuman kay perfect. Walay taong perfect. Kinsa man kasubo sa imo nga maunang imong iwali. Ngano gidugang-dugangan man imong balaod nga wala man is Biblia. Ang imong thought nga unod non, imong thought nga thought ni Satanas. Ngano ana man imong isulti. Kinsa may kasubo sa imo nga maunang i-preach, maunang i-edify. Ingon ni Paul, don't be carried diverse and strange doctrine, but edify the truth and teach to the people. Nganong imong i-edify man nga? Ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod only what is good and what is right and what is wrong. Kita mo na ka salimpapaw nga utok, kalibagbag nga utok. Wala na diri sa Biblia, wala ka tudlo na diri sa Biblia nga mao na imo i-edify, mao na imo i-magnify. Kabanga yung kabanga mut lang.
Naunsa na ning mga magwawalis tibo kalibutan, wa ko'y pulos. Kanya, basahon ko sab, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Munang sabton mo, munang plano sa kaluwasan. Ngano nga nagpadugo sa Ginoong Sus, kay tungod nga gilapas mo ang justice sa heaven sa prinsipyo sa balaod nga mauna siya ang dominion nga ginapalakaw sa Ginoo sa langit because law is their character and their transcript of their mind. Mauna siya ang ilang dominion sa langit. Ngayon mo gilapas, mao nang ginasulti diri ni Paul, ginapasabot ni Paul nga ang balaod importante kay giyatak-yatakan nyo ang Diyos mismo, giblaspheme nyo. Ibasa ko na nga teksto dito sa 1 Timothy. You blaspheme the Lord. Blasphemous ka nga klase sa magwawali. Tagaan on tatatsan sa Ginoo nga makabasa ta aning write up ni Paul aron ma-incline na ta o mag-direct na ta sa insaktong direksyon, sa insaktong dalan. Wala giwi. Tun-an maayo. Kaya gitun-an si Satanas. Gitun-an ang litag ni Satanas. They learn Satan's counterfeit. And they followed Satan. That's why, dito sa last study na to last week, nag-ingon si Paul, the love of money is the root of all evil. Nga di kasabot. The love of money, mao nang kalibutanon mo nga kinabuhi. O gi-follow mo ang will and commandment of Satan, mo nang root of all evil, nasi mong utok. So dirita, kung wala lapas ang justice sa heaven, kung wala na gilapas, wala unta sala. Munang pasabot ni Paul. Tungod kay nakasala naman ta sa justice sa heaven, principle of the peace and order in heaven, nga gilapas aning mga hard-headed and stiff-necked. Munang ang balaod nag-abot, munang nag-abot pod ang plano sa kaluwasan nga ibalik yod ang gihugaw-hugawan nga balaod nga maos Jesus. Mao na siyang gitawag ni Paul nga mystery of Christ. Episode chapter 3 verse 3. Paul said, when you read my knowledge, understand the mystery of Christ. Wala mo kasabot unsay plano sa kaluwasan. Wala mo kasabot unsay mystery of Christ. Kini nga akong ginabasa. Mga light kani nga ginapaklaro ni Paul aron ta masabtan ang plano sa kaluwasan. Si Paul ni Romans ni tanan nga write up ni Paul, light kana sa plano sa kaluwasan nga ato sabton. Munang ingon ni Peter nga hard to be understood because it is unlearned. Sabtan nyo ang write up ni Paul. Ang tanan nga write up ni Paul, dili ni siya controversial. Dili ni siya negative. Positive ni nga imo sabton. Nga, tungod sa balaod, tungod sa pulong, tungod nga si Jesus mao'y pulong, o ang pulong ng inunod, tungod sa justice sa heaven, ikaw nakasala. So ang remedial system, ibalik ang pagtuman sa justice sa heaven. Trodden underfoot na ang justice sa heaven. So ibalik mo aron dili matrodden underfoot. Mao nang nagpadugo si Jesus aron ang justice dili hugawan, ang justice dili ma-prove nga injustice. Mao nang nagpadugo sa because to man all things impossible, but to God all things are possible. Mao nang may plano sa kaluwasan nga possible nga ang justice niya pwede niya pangitaan paagi. Ang justice niya nga nag-ingon, thou shalt not eat, you will surely die. Gipangitaan sa Ginoo paagi nga ang surely die, the death sentence of the justice shall be saved. Mao nang we are no longer in the death sentence of the law.
if we can, if you only understand the plan of salvation, we are no longer in the death sentence of the law. Because Christ saved us from the death sentence of the law, but not from obedience of the law. Therefore, we ought to obey the law until death, until the end, because obedience of the law is the purpose of the plan of salvation, in order that the righteousness of the law that was being taken out in the Garden of Eden shall be declared back to us as sinner if we will obey the law. Kay kanang balaod, wala na natuman dito sa Garden sa Eden, ipatuman na sa kaliwat ni Adan og ni Eva, nga mauna ang chance o ang pabor para lang ang tao maluwas. That is the plan of salvation. Wala nyo maintindihi ang Biblia, wala po ninyo maintindihi ang write-up ni Paul. Dayon ta. Ingon niya, but sin is not imputed when there is no law. Muning sa 13. 14, basahan ta. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Ha? Sa klaro kayo. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Sabot ba mo, ana? Ang inyo lang nasabtan, pulo nga Adam and Moses. Oo, tinuod na kay. O naman si Adan, sang sakay Moses, munang from Adam to Moses. Mara na inyong nasabtan nga, bugo kayo ng pagsabot. Munang trick ni Satanas, nga diya na mo taman sa inyong unod-non nga pagsabot. Understanding of the flesh, lust of the flesh in their heart, not spiritually level, not heavenly connection, not heavenly connected. Kung hibawaan nyo lang, oh, tinuod na kay, una man si Adan sa kay Moses, mo nang death from, ingon niya dire, nevertheless death reigned from Adam to Moses. Tinuod na, lang din ingon ang mga banga, ng mga balok-balok na magmuli. There is no question because Adam first, then going to Moses. That's right, death from Adam to Moses. Mura na inyo na ibawaan nga, interpretation ni Satanas. Ang punto din ni Paul, nevertheless death reigned from Adam to Moses. Unsa mang punto ni Paul? Gikan kay Adan, una nga namatay si Abel. The first history in the world. The situation of the death person in the death of Abel, the first time, the first man who experienced death in the history of the world, the first death that is recorded in the history of the world, the death of Abel. From Adam's time, Abel became became dead because of his death. Until Moses, thousand and thousand ang gipamatay. Sabot ba mo? Pila ka Israel ang gipamatay sa mga Amorites. Pila ka member sa Israel ang gipamatay nga naglapas sa mga instruction from the instruction of Moses. Sabot mo ba sa istorya? Nga daghan ang kaaway sa mga Israel on the way. Remember the case of Akan. Remember the case when they were on war. There was an instruction nga dili magpanghilabot sa iya sa mga kaaway. Did you remember that story? Nga na ay mga kauban sila ni Joshua, nga nakig-fight sila, na sila yung mga kauban.
nga nang nangawat sa mga gold nga didto sa ilang mga kaaway, gitaguan ilang mga gold. What happened? Many of the soldiers of Israelites died. Daghan ang mga istorya sa ilang kinabuhi sa panahon ni Moses nga nagkalamatay ang ilang mga sundalo. On the way from Egypt to the target of land of promise, what happened? The Lord allowed them to become dead, to die on the way because of transgression from the instruction in the principle of the law that always instructed them in person of Jesus Christ. Gipang kagat, gipang paak sa mga sawa, daghan ang mga nangamatay on the way. Nangamatay sa gira against sa Palestinians, Amalekites, Amorites. Why? Mao na ingon diri ni Paul. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Tungod sa kagahe anang mga alimpatakan ng mga transgressor because of Satan's follower. They were already snared by the devil because of being hard-headed and stiff-necked and not following the instruction, not following the instruction from the word of the principle of justice, which is the owner of the 10 Commandments. Mo nang daghang kayong patay reigns from Adam to Moses. Tungod kay gipasabot ni Paul, tungod ngano may nagakamatay sa dalan bisan gikan sa Egypt paingon sa land of promise nga kauban na nilang Ginoo. Gikan kay Adam, may instruction na ang Ginoo. Pero may namatay dayon si ang pamilya una si Cain. I mean si Abel. Pardon me. Si Abel gipatay ni Cain. And that was the first scenery of the dead person in the body of Abel. And so on and so forth. Starting death and another death and another death and thousands of people died unto the history of Moses. Paingon na sa istorya ni Moses. Marang punto diri ni Paul because of being hard-headed and stiff-necked in following instruction, in following the principle of the one who on the 10 Commandments principle, which is Jesus. Wala mang gipalo ang prinsipyo sa thou shall not eat. Munang daghan ng patay paingon kay Moses on the way, killing, death, tungod sa hard-headed transgression of the instruction of the Lord based to the principle of the 10 Commandments. Okay? Ngano man nga nag-ingon ko based sa principle sa 10 Commandments. Remember, 10 Commandments is perfect and righteous. Perfect and righteous. The 10 Commandments is perfect and righteous. Almost all the prophets prove that the 10 Commandments perfect and righteous. Ngano man nag-ingon ko nga hard-headed and stiff-necked in the principle of the 10 Commandments instruction from the owner of the 10 Commandments which is Christ. Ngano nag-ingon ko ana? Kay lalo mangako na intindihan sa plano sa kaluwasan because of my instructor, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Unsay sulti niya? The Bible, the 10 Commandments in the Bible says, thou shalt not have other God before me. Unsa man ang iyang interpretation? Meaning, do not think about others
powerful, supernatural power. Do not think anymore. Focus to Christ or the Creator. Munang mga hard-headed, dili sila magtuo sa instruction ni Jesus, maghimo-himo sa ilang utok nga pangayog power kay Baal, mangayog power sa mga nature, mangayog power sa ilang kaugalingon nga pilisupo, mangayog power sa ilang lust of the flesh of their hearts because they don't believe God 100%. The Ten Commandments says, "Thou shalt not have other God before me." I am the only powerful God. I am the only creator. I am the only owner of the whole universe. Yung kining mga balok-balok nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, dili na sila kasaysay ani sa iyang deep interpretation. Munang nag-ingon ko nga hard-headed and stiff-necked of the instruction based to the principle of the Ten Commandments. Because the Ten Commandments says, "Thou shalt not have other God before me. I am a jealous God." I-interpret nyo na ang first commandment. Perting laluma ka na ang iyang meaning all over the thought of the whole universe as far as human being is concerned. The Lord said, "My thought is not your thought. My wisdom is not your wisdom. And my mind is not your mind." Mao na siya ang pagka-perpekto sa napulo kasugo. It's perfect and righteous. Okay. Padayon ta. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression. Intindi ba mo, anak? Ingon niya, nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Pero, nag-ingon siya, even over them that had not sinned. Ang kamatayon, gikan kay Adan, wala naghunong ang patay, linibo-libo, paingon kay Moses, apan nag-abot gyapon ang kamatayon, katong wala nakasala, nga dili hard-headed, and dili stiff-neck, ingon niya, even over them that had not sinned, nag-abot gyapon ang kamatayon. Kinsa man na ang iyang i-point out ni Paul, ingon niya, after the similitude of Adam's transgression, human sa mga resulta sa pagpakasala aning transgressor of the law, patay daghang kaayo, pero may naay wala ya nakasala, wala nagtransgress, nga naka ambit sa kamatayon tungod sa similitude of Adam's transgression. Sa consequences, sa tanan ng mga pamaagi tungod sa transgression of the kaliwat ni Adan, gikan kay Adan, from Adam down to his successive generation, death is so very positive and thousands of people died. But because of transgression, hard-headed, stiff-necked, in following the instruction based to the principle of the law, "Thou shalt not have other God before me." But there is one among them, ingon ni Paul, who did not sin. Still, ingon niya, who did not sin after the simulation of Adam transgression. Ingon ni Paul, who is the figure of him that was to come. So, gisulti nga daan ni Paul, diri sa Romans. Bisan ang mga tao tungod sa ilang pagka stiff-necked and hard-headed sa instruction nga, "Thou shalt not eat," principle of the Ten Commandments, "Thou shalt not transgress the law."
Because transgression of the law is sin, and the wages of sin is death. Muna ingon ni Paul, tungod sa pagka hard-headed and stiff-necked. Sa kaliwat ni Adan og ni Eva, ni ay palaabuton nga bisan wala sala makaagi siya kamatayon. Ingon ni Paul, who is the figure of him that was to come. In 31 AD, based to the study of 2,300 days prophecy, muna wala maintindihan ng mga balok-balok ng mga pastor sa Seventh-day Adventist nga gihanaw sa plano sa kaluwasan bisan ang 2,300 days prophecy gisipiret pa yun nila sa plano sa kaluwasan nga mao ang target sa bloodshedding 31 AD based to the teaching of Romans 3:25 nga mao na ang gina-expound ni Paul nga light sa plano sa kaluwasan nga wala maintindihan ng mga balok-balok nga mga Adventista nagsigig siyang singgit, sigig bla 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 sa pulpito nga ang ilang ginawali counterfeit ni Satanas kay litag na ni Satanas ang tanan nilang utok mga labhang mga lapok na ngagi counterfeit ni Satanas. Muna ingon ni Paul, who is the figure of him that was to come. Munang 31 AD, the figure of Jesus came in order to vindicate bloodshedding in the cross, just to give us chance, because his blood was remitted to all our sin. Piansa, bilban, but bloodshedding is not salvation yet. Wala pa'y kaluwasan sa bloodshedding. It is only a privilege for remission of sin. Remedial for remission of sin. On condition, through faith in his blood. Romans 3:25. Mao nang wala masabtian ng mga balok-balok nga maguwali. Lalo na katong nag-discuss kami, rebuke ko nila. They were insulted me. Ngano kuno gi-apil-apil ang balaod sa 2,300 days prophecy, especially particular in 31 AD when Christ was crucified. Ngano kuno wala man na labot ang balaod, ngano gi-apil-apil ko nga ang balaod wala may connection sa 2,300 days prophecy. Gagong. Kung na makaingon ko, ang bogo yun. Ang gago yun. Particular sa pagtuon sa plano sa kaluwasan, di are bogo. Munang bot ko pasabot. Bogo gid sila sa pag-intindi sa plano sa kaluwasan. Nakiksunan. Nadayon ta. Even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression. Who, ingon ni Paul, who is the figure of him that was to come. Mao na si Jesus. San wala sa isala, part siya sa kamatayon. Kaya mao nang plano sa kaluwasan. Nga intendihon ta, ang plano sa kaluwasan centered to obedience of the law, because the law is the justice in heaven. The law is the life, the character of the Godhead, including Jesus Christ, and the transcript of the copy and transcript of the mind of the Godhead. Because Jesus said, I and my Father are one. Mao nang wala maintindihan ang mga balok-balok nga magwali, ang lalom nga teaching sa right up ni Paul nga dili sila kasabot mag-interpret kay ang ilang gi huna-huna counterfeit ni Satanas kay gusto sila sa pleasure of the world. They were comforted because of the pleasure of the world. Including all the religion, especially the Seventh-day Adventists. Great pretender or over in their members. Basahon ta na karon ngano mga great pretender sila tanan. Basahon ta na, wala pong kaabot sa laing nga teksto. Okay, ingon niya 15. But not as the offense. Ingon ni Jesus, but not as the offense. I mean, ingon ni Paul. So also is the free gift. Tungod aning pagka makasasala, mga stiff-neck, mga hard-headed, nga ang
kaluwasan gitan-ay na sa ila, wala masabti kay wala giton-e, wala kasabot unsay light in the plan of salvation. Mo ni ingon si Paul sa 15, but not as the offense. Dili lang kay ang Ginoo naghatag dako nga provision. Dili lang aning mga tanan nila nga mga pagpakasala, tanan nila nga mga salik-awot nga interpretation tungod sa they made wrong interpretation. Muning punto ni Paul. But not of the offense. Ingon niya. So also is the free gift. Despite sa ilang pagka hard-headed, stiff-necked, they did not understand the light of the bloodshedding, the light of the remedial system, the light of the plan of salvation. They are hard-headed and stiff-necked to understand despite of the offense, ingon ni Paul. But not of the offense. Ingon niya, so also is the free gift. Ang free gift, tungod sa ilang pagka makasasala, pagka salimpapaw nga utok nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. But not of the offense. Ingon ni Paul, so also is the free gift. Wala nila masabti ang plano sa kaluwasan, wala pud sila kasabot unsay free gift. Unsay free gift. Dayon, for if through the offense of one many be dead, tungod sa sala sa isa ka tawo, daghan dayon ang nga matay. Ang bayad sa sala kamatayon. So daghan na ang nangamatay. Ingon ni Paul, much more the grace of God. Much more the grace of God. So also of the free gift. Much more the gift of God. Nangamatay ang mga makasasala tungod sa ilang pagka hard-headed, tungod sa ilang pagka stiff-necked, tungod sa ilang transgression. Wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Ingon niya, so also the free gift. Si Christ man is a free gift. Kung sa natabo kay Christ, ingon niya, for if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Yan na, intindihan ba ninyo ang sulti ni Paul? Pagkabugo aning gabasa nga perte ka sa limpapaw ang pagsabot. Ingon diri ni Paul, tungod sa sala sa isa ka tawo, kay ang bayad sa sala kamatayon, daghan ang nangamatay. Karon niya ni ana si Jesus nga free gift. Og siya maong grasya, og siya mao ang gift. Siya maong free gift and the gift by grace. Siya maong gift by grace. Kaya ang grasya mo ng plano sa kaluwasan. Og siya maong gift. So gift and grace is in person of Jesus Christ. Sa ingon niya, which is by one man Jesus Christ hath abounded unto many. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus na apil sa saka salik-awot o sa kasakit tungod aning pagkasalimpapaw sa pagkamalinapason sa balaod. Na apel na kahinoon ang free gift. Nahimo siya nga free gift sa pagkamalinapason ay mga makasasala nga tiglapas sa balaod. Si Jesus nahimong free gift tungod sa plano sa kaluwasan. Kay siya ang gift sa grasya nga maong plano sa kaluwasan nga dinhi sa yuta nag-abound and shed his blood as a ransom or bail bond on condition that the human being will be given a chance for their salvation and the righteousness of the law that was taken out in the Garden of Eden will be
declared back to the sinners on condition through faith in His blood. Faith means obedience. Pagkamatinumanon sa balaod nga nagdugo. And Jesus said, if you love me, keep my commandments. He said to the young man, if you want to be saved, keep the commandments. 1 John 5:3. This is the love of God, that to keep His commandments. Munang kabugo ani mga tao gabasa sa Biblia wa kasabot unsay punto sa Biblia kay gihirohan na ni Satanas ang ilang utok tungod sa ilang pagka hard-headed and stiff-necked. They cannot understand anymore kay ang ilang utok gibutangan na ni Satanas lapok. Direta sa 16. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Yan, intindihan nyo na ang verse 16. Sabot ba mo ane? Ambot lang giunsan nyo pagbasa sa Biblia. Giunsan nyo pag gamit sa Biblia. Gagamit-gamit lang mo sa Biblia. Di na ako maka blame aning mga gihiruhan na ni Satanas, counterfeit na Satanas. Of course, di sila kasabot sa Biblia. So mga gapaminaw sa ako karon, morning interpretation sa Biblia. Sabta nyo ang akong punto karon. Ingon niya dire sa 16, and not as it was by one man sin, so is the gift. For the judgment was by one condemnation, but the free gift is of the many offenses unto justification. Naintindihan nyo? Tungod ani mga hard-headed nga wala mga buot nadamay na inoon ang justice sa heaven nga nag-abot na ang plano sa kaluwasan tungod sa kaluoy kanila gitawag grasya. Karon ingon ni Paul, kining free gift nga napatay pod tungod walay sala kay tungod lang nga luwason niya ang mga makasasala nga mga balo-balo nga mga gahi go ulo. Hantod karon gahi lang gyapon ulo. Muna ingon ni Jesus, kung mag-abot ako sa yuta, may makita ba akong pagtuo kay wala kasabot sa meaning sa faith. So muna ingon ni Paul dire sa 16, but the free gift is many offenses unto justification. Kasabot ba mo ana? Kini lang ang last sentence. Sabtan yung tarong. Ingon niya, which is by one man Jesus. 16. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Nya kasabot ba mo ana? Kining mga bot lang, sana lang tawag ani. Nagtuon ko ng theology study, nagtuon ko ng kurso nga theology. Yang ilang instructor, wala naman si Dr. Tumanday. Instructor na ni Taning. Kaya nga nung wala man ni gitudlo sa ato pagilitag ni Satanas ang mga instructor dito. Sa ilang gitunan. Wala na ni gitudlo, kaya di kasabot. Wala naman ang pioneering original nga nagatuon yun doktoral sa plano sa kaluwasan. Wala naman. So ilan na lang haom-haom, gisayan science na lang nila ang theology course dito sa ilang studyhan sa Mountain View. Nya wala man pasabot sa ila kay di mo kasabot ang instructor. Kay instructor mismo wala pud nagtuon sa plano sa kaluwasan, buhi pas Dr. Tumanday. So pareho sila tanan. Makita nyo karon basahon ko, pareho mo tanan. Ngonya dire sa 16. But the free gift is of many offenses unto justification. Kung sa may ibot pasabot ani ni Paul, free gift. Ingon niya, last sentence. But the free gift is of many offense by one man. No? Is many offense or offenses unto justification. Klaro kayo si Paul. Justification. Munang kaluoy sa Ginoo, munang grasya sa Ginoo. Nahimo siyang gasa, nahimo siyang gift. Is of many offenses unto justification. Muna bang
sabot ani mga balo-balo nga magwali. Si Jesus kuno gift nga nagluwas na sa ato. So, we are saved. Episode 28. For by grace are ye saved through faith because it is the gift of God. Gagog magpagpasabot. Perting kaguha, perting bugua, perting ulay nada. Lapok, sobra pa sa lapok ang utok pagsabot. Munang ilang pagsabot sa episode 28, munang ilang pangbato nga kunuhay, wala na ilabot ang balaod sa kaluwasan. Kay we are saved by grace through faith. It is the gift of God. Bogo! Wala kasabot unsay gift, wala kasabot unsay grace. Wala kasabot unsay trophy sa plano sa kaluwasan. Ingon niya dire, basahon ta usab, bawling reciprocal kanang episode 28 nga it is the gift of God. Romans 5 verse 16 ingon niya, last sentence na ta. But the free gift is of many offenses unto justification. May understanding pa ka nga sabton, imo intindihon, unto justification. Hoy gago, but na lang. Ako, magsakit na yung sakit ang samot ang akong kasing-kasing aning mga magwawali nga wala gigatuon kining right up ni Paul, wala katuon aning plano sa kaluwasan, wala kasabot ining mga explanation ni Paul, ang pag-magnify ni Paul, ang lalom nga utok ni Paul, scholarly nga concept ni Paul, wala masabti kay kining mga gabasa, mga balo-balo nga litag ni Satanas, dili kasabot sa right up ni Paul. Litag naman ni Satanas. Wala kasabot. Ingon ni Paul dire sa 16. But the free gift, si Jesus na, is of many offenses. Siya ang free gift sa many offenses. Unto justification. Ang meaning ni Paul, unto justification, there is light to be understood. Napay explanation niya mo sabton. What is justification? Pot na ni mga bogo ang klase mga tao na. Sa untang justification, aron ma clear taning verse 16. Romans 2. Basahin yung Romans 2. Romans 2. Verse 13. Basaha. Pero ma, clear ka sa right up ni Paul. Kay si Paul, connect niya ni tanan ang light. Ingon niya, binit. Kanang net nga sama sa basketball. Nga i-connect. Ayaw maghimo-himo sa imong direksyon. Ayaw maghimo-himo sa imong utok nga utok Satanas. Ayaw maghimo sa imong mga counterfeit ni Satanas. Kay klaro ka nga litag ni Satanas. Ayaw ipadayon ang imong pagkasatanik. Muning punto diri ni Paul. Basa ang 2:13 before 5 to 16. Basa ang 2:13. Ingon niya, for not the hearers of the law are just before God. Dili kasabot magbasa o magpaminaw sa balaod, wa ginasabtan unsay the law. What is the law of God? Nasabtan niya lang debate, ang nasabtan niya lang pinilisopo, ang nasabtan niya lang yang unod non nga interpretation, nasabtan niya lang power of the brain because all those things are already snared by the devil. Litag na ni Satanas ang naa nagakinabuhi aning mga magwawali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Nagsinggit ng balao dili makaluwas kay walay kamot. Mao ning litag ni Satanas nga tinuod na gid nga litag ni Satanas until death. Paul said, you have the surer punishment prepared for you when the time comes. Tandaan mo ng pagkabalo-balo mo. Ingon din niya sa 13, for not the hearers of the law are just before God. Padayon, but the doers of the law shall be justified. Gago. Di kasabot. Maning punto ya diri sa 16 ingon ni Paul. But the free gift is of many offenses unto justification. You will be justified according to verse 13 of chapter 2, Romans. Ingon niya,
but the doers of the law shall be justified. Muna nga si Christ is a free gift for justification because He will help you to become perfect. Hebrew 13 verse 20 and 21, Christ will do effort to help you in your strength to obey the law, to follow the law, not to transgress the law, but to obey the law perfectly because Christ will help you to become perfect. That's why Paul said, work out your salvation with fear and trembling. Ecclesiastes 12:13. The conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. This is the whole duty of man. Hoy bugo! Entindi hatarong ang flow sa right up ni Paul. Kay mauni ang plano sa kaluwasan. Hanaya para masabtan sa katawhan. Aron ang katawhan may chance sa pag-welcome sa second coming of Christ because of this light of the plan of salvation. Mao nang tinuod mga kaigsunan nga wala maintindihi aning mga bogo nga magwawali kay wala man sila under kay Dr. Tumanday nga maong naga-expound og naga-explain og naga-pander sa tanang mga estudyante niya nga nagakuha aning law, grace and covenant, love, faith and obedience about the teaching of the plan of salvation. Daghan dito sa imbising wala nagtuon ani, daghan dito nga nakaabot kay Dr. Tumanday, wala nag-study sincerely. Wala giseryos ang mga subject ni Dr. Tumanday. Yang ilang una-una, di sila magkuha kay Dr. Tumanday, kay tagaan sila 76, tagaan sila 75. Mahugaw-hugawan daw ang ilang transcript of record. Total, ang gitudlo ni Dr. Tumanday, plan of salvation naman about the law. Nya ang law kuno na intindihan na nila kay napulo kasubo. Kita mo na kagago, kabugo ng klase sa mga estudyante nga walay mga buot. So I was the one there during the time. Then I concentrated all my direction about plan of salvation through the subject of Dr. Tumanday, teaching us about the plan of salvation. Dayon ta 17, ingon niya, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace, morning plano sa kaluwasan, and of the gift of righteousness. Ngano gitawag ni Paul? Abundance of grace and gift of righteousness si Jesus. Because righteousness of the law shall be declared back to the sinner if they will obey the law perfectly. Muna si Jesus, He is the law. That's why Paul says, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Ang righteousness na kay Jesus Christ nga maong balaod nga na wagtang dito sa garden sa Eden, the righteousness of the law which is Christ. Klaro kayo si Paul manulti. Paklaro na gini Paul, direct to the point. Wala yung nagipaagi sa sumbingay. Christ is the law, owns that righteousness that was trodden underfoot in the Garden of Eden, and the righteousness of the law was taken away. So, the plan of salvation that He revealed in Genesis 3:15 should be understood by whole sinners in reading this writing of Paul, so that everybody shall be enlightened to prepare preparation for the second coming of Christ, including the whole world, the whole preacher in the whole world. That's why I said religion is not included in the plan of salvation, because religion is the snare of the devil, and all members of every religion is already snared by the devil. Okay. And 18, ingon niya, therefore, as by one offenses of the judgment come upon all men to condemnation,
even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Mao na ka, butan ang Ginoo. Ingon sa Ginoo, nagisulat diri ni Paul, o explanation ni Paul, kay mauning plano sa kaluwasan, mauning light sa plano sa kaluwasan, nag-explain ni Paul. Mao ni sa 18 nindot kayo basahon. Ingon niya, therefore as by one offense of one judgment came upon all men to condemnation. Tungod ni Adan nga nakasala 1 month's offense. Then unya, even so by the righteousness of one, the free gift which is Christ. Muna sang free gift si Christ. Nga magtabang nimo aron ka maluwas, pinaagi sa pagtuman sa balaod aron ka ma-perfect. Munang punto diri ni Paul. Ingon niya, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Isa man itong ibasa taganina sa to, chapter 2, verse 13. The law will justify you. The law will justify the sinner because the law himself is Christ. On what condition? Romans 3:25. Through faith in His blood, pagka matinumanon sa iyang balaod nga nagdugo nga mo si Christ. And Christ said, if you love me, keep my commandments. Mao nang punto sa plano sa kaluwasan nga ikunik, isubay ang light. Nga wala maintindihan aning mga balo nga magwali nga counterfeit ni Satanas. 19, ingon niya, for as by one man disobedience many were made sinners. Balik-balikon gina ni Paul, balik-balikon kay gusto niya nga ma-pander apan og ma-master ang punto aron ma-master. Okay, ingon niya, for as by one man's disobedience many were made sinners. Balik-balik ni Paul ang punting sa direksyon sa pagpakasala because of transgression. Yan. So by the obedience, klaro sa 19. Di klaro na gid Paul. Tungod sa pagpakasala aning transgressor, they were condemned. So, ingon niya, for us by one man's disobedience, many were made sinners. Disobedience, meaning transgressor. So, by the obedience of one shall many be made righteous. Tindihan nyo ni Mayo tarong. Intindihan nyo Mayo tarong. Explain tarong kayo ni nga masabtan sa imong mga hearers. Kay ikaw, nakaintindi sa plano sa kaluwasan. Marang punto diri ni Paul. Ikaw kay wala makakaintindi. Giruhan man ka ni Satanas. Lalom ang pagsabot ni ini. Ikaw, dulom na sa imong alimpatakan. Kay ang yawa na mong gahukom sa imo. Mao nang gasugakom nimo. Mao nang counterfeit nimo, snared ka na sa devil, di ka kasabot ani nga punto ni Paul. So ako ni karon explain sa mga nagapaminaw nga dili mga pastor. Kamo nga nagapaminaw may chance pa mo. Kay kini mga pastor wala na ni chance. Kay counterfeit na ni devil, property na ni sila ni Satanas. Kamo nga nagapaminaw mga congregation, mga brethren in every churches where you belong. Paminaw mo. Muna ingon diri sa 19, klarohon nato pagsabot. For by one man's disobedience, meaning si Adan, many were made sinners. Tanan naapektahan sa sala. So by the obedience, kinanglan yun magtuman obedience. Muna ingon ni Paul. So by obedience, of one shall many be made righteous. Ngano man nag-ingon sa so by obedience of one. Kinsa man ni ang iyang ginapatuhuyan. This is pointing to whom? To Jesus. Si Poncio Pilato nagsinggit, manghinaw ko, kaya wala ko kakita, sala aning tawhana. Because Christ is righteous and obedience. So ingon niya diri ni Paul, so by obedience of one shall many be made righteous. Yang naintindihan ra ba ning basa aning mga balok-balok nga magwali may ingon nga tinuod na si Christ righteous kay obedience of the law. Mo ra yan nabawaan.
Kanang punto lang bitaw nga unod nun nga wala gyud ga lihok ang utok, wala galalom ang panguna-una. Punto ni Satanas mao ilay ni bawaan. Kay mo tudlo ni Satanas. Simple lang mao nang sabot. Pagsabot lang una na. Munang ilang gi-follow ang counterfeit ni Satanas. Munang ingon ni Paul nga the love of money is the root of all evil. Kaya gi-follow nila, gi-obey nila Satanas. They always obey Satan's will. Dili na siya ingon nga mukhang pira. Nagsimba sa kwarta. Dili, the love of money is the root of all evil. Ikaw nga naghigugma sa kwarta, kaya ang kwarta magamit mo sa imong tanan nga kalibutanon nga intention, bisan pagpatay magamit ang kwarta. Muna nga ang punto dira, the love of money, meaning you obey the commandments of the devil, the will of the devil, using the money. So, ang target dira si Satanas, you obey Satan rather than God. If you obey God, then you follow the 10 commandments. But you obey Satan, you follow the commandments based on money direction. Munang punto dira nga lalom nga pagsabot. That's why dire sa 19 ingon ni Paul, for as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Ngano man ang ingon sa so by the obedience of one so many made righteous. Why? Because Jesus has no sin for being obedience of the law. That's why Jesus said, I came not to destroy the law but to fulfill. Yan, nag-ingon daw ng mga iskriba o parisiyo, sama aning mga gasinggit karon nga ang balao dili makaluwas. Panimalay na ni iskriba o parisiyo ang ilang ginagamit. Kaliwat sa iskriba o parisiyo. Gasinggit nga ang balao di makaluwas. So nag-ingon sila dahil nga, ikaw tao nga nagpaka-Diyos. Nasuko sila kay Jesus, tao daw nga nagpaka-Diyos. Sama-sama ra ng pagsinggit mong balao di makaluwas. Ginabilited mo si Jesus nga dili supernatural power, dili creator, dili Diyos. Munang iyang inclination, munang iyang definition, munang iyang direksyon. Pareho lang gasinggit kang ang balao di makaluwas, si Jesus dili Diyos. Munang mga target sa skriba ug parisiyo. Wala sila nagtuo si Jesus nga Diyos. Munang nasuko sila. Ikaw nga tao nagpaka-Diyos. Because they were not enlightened of the plan of salvation. They do not know what is the plan of salvation. The light and the thought of the plan of salvation all about. They are ignorance. Munang nagsinggit sila. Ikaw nga tao nagpaka-Diyos. This is also in our midst today. Like this. Nagsinggit ng balao dili makaluwas. Kay walay kamot. Ang balaod only good for what is right and what is wrong. You are the same shouting katong mga tao sa una nga nag-ingon, ikaw nga tao nagpaka-Diyos. The same ang imong singgit karon ng balao dili makaluwas. Wala ka gato kay Jesus nga Diyos. Wala ka nagtuo kay Jesus nga supernatural power. Mao nang technique ni Satanas nga nasulod ka na sa laang, nalitag ka na ni Satanas. That is the interpretation. Believe me, mga kaigsunan, tuo gid mo. Kay mao na ang tinuod nga naa sa sitwasyon ta karon nga ginapaluap sa right up ni Paul. Nga wala maintindihi aning mga balo-balo. Munang nag-ingon sa diri sa 19, for us by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Tungod sa pagkamatinumano ni Ginoong Hesus, daghan ang ma-righteous. Nga naman, Jesus said, if you love me, keep the commandments. And He's the gift that will help us to keep the commandments so that we will become perfect. Hebrew 13, verse 20 and 21. Munang proof nga text. And Paul said, work out your salvation with fear and trembling. And Ecclesiastes said, the whole matter, conclusion, is to fear God and keep His commandment. That is the whole duty of man.
Mao na sang tinuod nga pagsabot sa pagkunik-kunik sa truth sa light sa Biblia nga parang net sa volleyball nga gakunik-kunik tanan nga nahimong net. Mo na ingon ni Paul, binit in the direction, binit in the understanding, binit to know the light of the truth, binit in the teaching of the plan of salvation. So mga kaigsunan, taas na kayong ato nga naintindihan ani. Ngun ko sa inyo ganina, basahon ko sa inyo nga may text diri nga. Giingon diri nga hmm, may giingon diri nga kamo kamo nga nagatuo aning litag ni Satanas, pareho lang mo tanan. Okay? Proverbs 29 verse 12. Basahon ta. Proverbs 29 verse 12. Dito sa Proverbs. Proverbio. Okay? Proverbs 29 verse 12. Basahon tang Proverbs 29:12. Some Proverbs. Okay? Proverbs 29 verse 12. Ingon niya diri sa Proverbs 29 verse 12. Basahon ta. Nasabtan nyo naman ang akong explanation sa Book of Rome, chapter 5. So, kining i-prove na to, nga kining mga balok-balok nga wala gikat intindi sa plano sa kaluwasan, nga nalitag na ni Satanas, tanaon taon sang sulti sa Proverbs 29 verse 12. Ingon niya. 12. If a roller, my tongue is not inclined to English communication. That's why, since my childhood, I am not inclined in English speaking. My intonation, my tongue is very lousy to pronounce the vernacular of English words. I cannot do that. Kasi ingon niya, dire, galawid akong dila. Ingon niya, dire, if a roller, hearken to lies, bisan ko no ang ilang mga magtutudlo, o ang ilang head, o ang ilang leader, o ang ilang roller, ang ilang silbi, professor, o ilang boss, o ang ilang dako. Kung isa ka kapundok, o isa ka institusyon, nagi ka mo'y roller. Sa to pa siya ang puno sa inyong pundok, roller. Ingon niya, if a roller hearken to lies, kung ang usa ka pundok nga may punuan gid siya nga siya gid ang tibuok nga leader sa inyong pundok, ingon niya, hearken to lies. Unsa man ang bot pasabot diri ni sa Proverbs? Unsang pasabot niya? Proverbs 29:12. Kung ang isa ka leader sa among institusyon, ma-pastor man ba, ma-minister, o ma-president sa ilang institusyon, roller, ingon niya, hearken to lies, gapaminaw o gadawat aning mga binakak. Ingon niya, all his servants are wicked. Mauna mo. Muna ingon ko sa mga basahon ko niron sa inyo nga kamutanan parareho lang sa inyong mga leader. Kamo nga naa sa institusyon, kamo nga naa sa ilang sakop, labi na kang mga congregation nga mga brethren, congregation sa mga protestante, congregation sa mga iglesia ni Cristo, congregation sa mga katoliko, congregation sa tanan nga mga religion, especially ang congregation sa Seventh-day Adventist nga nagsinggit nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Mao na sila nga mga congregation. Ingon niya dire, all his servants are wicked. Mga weak, mga walay klaro, walay light,
walay direksyon sa kamatuoran, mga wicked. Una kamutanan, tungod ang inyong ruler, ang inyong pastor, ang inyong leader, nagsinggit na, ngang balaod, dili makaluwas, kay walay kamot. Ang balaod, only God for what is right and what is wrong. That is blasphemy. That is blaspheme to the supernatural power who owns the Ten Commandments, the law, the principalities and power of the heavenly places, that is their dominion and justice in heaven, the principle of their character, and transcript of his mind, and copy of his mind, which is the law. Then you shouted, the law cannot be saved, kay walay kamot. Ang balaod dili makaluwas. The law cannot be saved because there is no arm. The law cannot be saved because law is only good for what is right and what is wrong. That is erroneous teaching. That is under the perdition concept. You are destroying the soul of all human being. You are deceiving the whole world. Muna ingon niya dire sa 12. If a ruler, okay? If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. You are liars because Romans 1:21, 20 and 21, you changed the truth into lie. You did not endure sound doctrine, ingon ni Paul. Then there is a punishment prepared for you. Sorer punishment. Muna mga kaigsunan, ang kasulatan wala gyud nag-usab. Ang kasulatan nga plano sa kasulatan from Genesis to Revelation wala ni nausab. Wala ni gi butang sa panahon to panahon. Bisan may panahon sa una, gitagaan lang si Ginoo gitawag nga dispensation of grace. Ang iyang grasya may sistema. Dispensation means system. He systematize ang panahon og ang panahon hantod sa atong panahon may systematize na. Di-systematize niya ang plano sa kaluwasan mo sang wisdom, manifold wisdom of God, meaning klase-klase, manifold wisdom, klase-klase nga pag-systematize unsaon pagpasabot sa katawhan sa light sa plano sa kaluwasan aron ma-prepare ang katawhan in one lane, one direction, one light, one way, centered to obedience of the law, which is Christ is the law himself. So mga kaigsunan, basahon ko last na lang nga libro diri sa 8 of Isaiah. Balik ta kay Isaiah. Okay, balik ta kay Isaiah. Basahon ta sa Isaiah 8 verse 20. Kanang mga Adventista mo ni ginang ilag kinaham nga teksto. Ambot lang. Kanaham nila pero nagsinggit nga balao dili makaluwas. Basahon ta ang 8:20. Kanang mga pastor nila diha, expert sila aning 8:20 pero nagsinggit nga balao dili makaluwas. Kita mo lang na ila gihimong material ang Biblia. Gihimo lang nilang yaga ang Biblia. Giyaga-yagaan. Okay, basahon ta ang 8:20. 8:20 of Isaiah. Ngo niya. To the law and the testimony. Claro? If they speak not according to this word. Munang pinakaklaro. Si Isaiah pirtig ni kaklaro magsulti. Pareho ni sila ni Paul mag-expound sa truth. It is because there is no light in them. Saan ta usab? To the law and the testimony. Ngano man gitawag ni Isaiah's law and testimony? Sa panahon ni Moses, gisulod ni sa most holy place ang
Ark of the Testimony, ag ang sulod sa Ark of the Testimony is the Ten Commandments. The law! Munang naintindihan ni Isaiah sa ingon niya, to the law and the testimony. Ang Ten Commandments inside the Ark of the Testimony in the most holy place, panahon ni Moses. Dito sa sanctuary. Okay. Ingon niya, if they speak not according to this word, because Christ is the word and became flesh, because the word of God is the law. Exodus 34:28. This is the word of the covenant, the Ten Commandments, because the covenant, that is the testimony inside the ark. Nga, it is because there is no light in them. Klaro ni mga Adventista, gisinggit-singgit, bantay ang balaod. Ila ni expertise nga text, pero expert ani sa una ang mga karaan nga mga pastor, Pastor Mari, Pastor Capobres, Pastor Obregon, Pastor Arrogante. Mao gini ilang hinaham nga balaod. I don't know nga ang mga bag-ong pastor nagsinggit naman nga ang balaod dili makaluwas. Kay walay kamot. So ingon niya diri klaro, it is because there is no light in them. This is the test of the truth. The test of all religion, the test of all preacher, the test of all belief. As far as the truth is concerned from the kingdom of heaven, this is the test for the law and the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kanang gasinggit ng balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod only good for what is right and what is wrong. Ang balaod perfect walay maka-perfect. Tanana sila nga mga gasinggit pastor man o mga membro sa ilang mga churches. They are all weak. And they are all counterfeit by the devil. And they have no light. It is because there is no light in them. And they are all already now prepared to the damnation, so-called perdition. Their soul will be destroyed into the lake of fire. Muna sa mga kigsunan, unless nga magtuon sila tarong sa light sa plano sa kaluwasan. Mga kigsunan, taman lang ta dire. Sunod nga higayon, ato to ipadayon ang atong interpretation sa 1 Timothy. Kay taas naman ang atong kitex, sunod na lang si Mana, ipadayon ta na ang 1 Timothy. Kay gamay naman lang dito ang atong wala mahuman. Gamay na lang nga teksto sa pag-interpret. Kay kining ako tanan ginasulti, naa na dito sa 1 Timothy, mo to sang pinakangilngig nga interpretation sa write up ni Paul about the law, grace, and covenant. And kinipod ang atong gibasa sa Romans o sa Isaiah. Okay mga kaigsonan, I hope nakakuha ka mo bisan gamay lang nga punto. O I hope na sanagan na kamo sa kamatuuran may tungod sa plano sa kaluwasan centered to the obedience of the law. Mga kaigsonan, daghan ako gisaysay. I hope nga ang akong pagsaysay ginapalo nyo o ginapasulod nyo sa inyong alimpatakan kay maula ning chance nga makadungog kamo sa plano sa kaluwasan, light sa plano kaluwasan, truth sa plano sa kaluwasan, correct and true interpretation. Maura ni nga chance, hinariiko ko sa inyo. Daghang salamat kaninyong higala si Balritita. Kita magpadayon sa pagtuon samtang napay panahon naghihatag sa Ginoo kanaton. Aron ma-prepare kita sa iyang pagbalik. Mao ang final judgment, executive judgment, the following after second coming. Daghang salamat mga kaigsonan. Inyong higala, Balritita. Bye-bye.